high school ang nag-usap na magkita ulit makalipas ang maraming taon. Yung isa po ay tapos ng kolehiyo, samantalang yung isa ay hindi nakatapos ng kolehiyo dahil hindi niya kayang magbayad ng matrikula. Pero nagkita ang dalawa, nagulat yung nakatapos ng college dahil ang kanyang kaklase na hindi nakatapos ng pag-aaral ay yumaman. Kaya nagsimulang magtanong ang nakatapos ng college, anong ginawa mo? Bakit ang yaman-yaman mo ngayon? Mas may pera ka pa kaysa sa akin. Samantalang hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Sumagot ang kaklase niya na hindi nakatapos ng pag-aaral, simple lang ang ginawa ko. May nagbahagi sa akin ng Bible, at ang ganda pala ng mensahe ng Bible. Kaya lang ay tinatamad akong magbasa, kaya ang ginawa ko ay binuksan ko na lang ang aking Bible random at kung saan bumuklat, ituturo ko ang aking daliri sa Bible. Bukas niya. Amen? Pagtingin ko, sabi nung lalaki, ang daliri ko ay nasa oil, nasa langis, nasa krudo. Kaya naisip niya, magsimula siya mag-invest sa langis. At nag-boom! Pumatok, nagbunga yung mga langis, yung mga krudo, nagsimulang lumago yung kanyang ininvest na oil. Sa laki ng tuwa ko, ganun na naman ang ginawa ko. Binuksan ko ang Bible, nagturo ng daliri ko, tumapat naman ang daliri ko sa ginto. Kaya ganun din, nag-invest ako sa ginto. At hindi naman ako nabigo dahil nagbunga din. Kaya ito ako ngayon. Amen. Pagkatapos ng kwentuhan nila, naghiwalay na sila at umuwi sa kanya-kanyang lugar. Ngayon, pagdating sa bahay ng lalaki na nakatapos ng college, dali-dali na kinuha ang kanyang Bible, na baka nanginginig pa, amen, binuksan niya at nagturo. Lang pala yun. Amen? Pagtingin niya, amen, pagtingin niya sa daliri niya natapat sa Matthew 27, na ang nakasulat ay nagbigti si Judas. Kaya nagulat siya. Ang ginawa niya, inulit niya, nadismaya siya, binuksan niya ulit ang Bible. Hindi. Tapos, tinuro na naman yung daliri niya sa Bible. Amen? Pagtingin niya, ang nakasulat naman ay, kung anong dapat mong gawin, ay gawin mo na agad. Nayari na, naloko na. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid. Amen? Kung bakit po gano'n ang introduction ko, hindi po natin pwedeng ilagay ang ating buhay, ang ating hinaharap, ang mga pagpapala na gusto nating matanggap sa pagturo lang ng daliri sa Bible. Kung ano sa tumapat ang kamay ko, yun ang kapalaran ko. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ang punto ko po dito ay may kailangan po tayong gawin. Ang aking pong pangangaral, ipapangaral mga kapatid, ay basic. May kinalaman po sa pag-iipon. Pagtitipid. Teka, pastor, bakit pag-iipon? Dapat may kinalaman sa spiritual. Yun ang mali ng marami. Nais ko pong linawin sa bawat isa na ang pera ay isang spiritual na bagay din. Money is a spiritual thing. Amen? At dahil ang pera ay isang spiritual thing, then ang saving and spending is a spiritual issue. Ang pagtitipid o pag-ipon ng pera ay isang spiritual din na usapin. Bakit sinabi kong spiritual na usapin? Dahil ang pag-iipon, mga kapatid, ay nasa Bible. Tinatalakay sa Bible. Kaya biblical ang mag-ipon. At kung nasa Bible ang pag-iipon, pagtitipid, bakit hindi natin pag-usapan? Amen po ba? Yung nakala mo, gusto ba mag-ipon? Dapat may spiritual lang. No. Amen? Hallelujah. Kaya ang pagtitipid at pag-ipon, mga kapatid, parehong spiritual at practical. Amen? At ang pagtitipid ay mahalaga. Ulitin ko, ang pagtitipid, pag-iipon ay mahalaga, hindi po dapat binabaliwala. Kaya mangaral po ngayong umaga, saving matters. Ang pag-iipon ay mahalaga. Ang pagtitipid ay mahalaga. Amen? Basahin po natin Genesis 41:33-36.
Ganito pong sabi, ngayon nga'y pahanapin ng Faraon ng isang taong matalino at pantas at pamahalain siya sa lupain ng Ehipto. Gawin ng Faraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang ikalimang bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Tipunin nilang lahat ng mga pagkain nitong dumarating na masasaganang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kamay ng Faraon bilang pagkain sa mga bayan at itabi ang mga ito. Verse 36, ang pagkain ay maging laan para sa lupain sa 7 taong taggutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa taggutom. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, samahan mo, pagpalain mo, pangunahan mo ang pangangaral ng iyong salita ngayong umaga. Magbigay ka ng karunungan, kaalaman, kaunawaan sa amin tungkol, O Diyos, sa paksa na ito na aming tatalakayin ngayong umaga. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya namin pong kasama ngayong umaga na nagpuri at sumamba sa iyo. Huwag mo po kami biguin, humipo ka ng mga puso, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Saving mothers. Amen. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, cycle of life. Sa Tagalog ay pag-inog, pag-ikot ng buhay. Ang context po ng ating binasa, bibigyan ko lang po kayo ng background, mga kapatid, ay ang Faraon, ang hari sa Egypt, ay nanaginip. Ang panaginip po niya sa ilog Nilo o sa Nile River, biglang lumitaw ang 7 baka na matataba at maganda ang itsura. Tapos maya-maya may lumitaw din ang 7 baka na ang papayat at napakapangit ng itsura. At itong 7 baka na payat at pangit ay biglang nilamon nila yung 7 baka na mataba at maganda. Nagising ngayon bigla si Faraon, parang hinihingal, natakot sa kanyang panaginip, pero bumalik din siya sa kanyang tulog. At nanaginip na naman siya, ang panaginip naman niya ay may 7 uhay. Yung uhay, yung parang yung pasimula nung pag nagtanim kayo sa trigo. Amen. May 7 uhay na malulusog ang umusbong. Tapos, meron ding 7 uhay na payat ang umusbong din. At yung 7 uhay na payat, nilamon din nila yung 7 uhay na malulusog. At nagising na naman ngayon si Faraon sa kanyang pagkakatulog, takot na hindi niya maintindihan ang kanyang panaginip. Kaya kinabukasan, pinatawag niya ang lahat ng magicians, mahiko, sa Egypt para ipaliwanag ang kanyang panaginip. Subalit ni isa sa kanila ay hindi maipaliwanag ang panaginip ng Faraon. Pero buti na lang ay nandoon yung cupbearer ng Faraon. Sino yung cupbearer? Siya po yung nakalimot kay Jose sa bilangguan. Amen? Yung dumaan ng ilang taon, uy, cupbearer, pag nakalabas ka na dyan, alalahanin mo naman ako, sabihin mo naman kay Faraon. Kaya lang, nakalimutan siya ng cupbearer. Pero sa tagpong ito ay biglang naalala ng cupbearer si Jose. Teka, mahal na Faraon! Meron palang lalaki na Hebreo na nakasama ko noon sa kulungan. Nanaginip din ako ng isang panaginip. At ikinuwento ko sa kanya na ipaliwanag niya ang panaginip ko. At nangyari nga ang panaginip ko. Ayon sa pagpapaliwanag niya, kaya nandito ako muli sa harapan ninyo. Amen. Kaya sabi ng Faraon, sige, ipatawag ang lalaking Hebreo na yun, si Jose. At yun na, pagdating niya sa harapan ng Faraon, kinuwento ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. At si Jose, napuspos ng Espiritu ng Diyos, karunungan ng Panginoon, na ipaliwanag niya ang panaginip ng Faraon. Ang 7 baka na matataba ay sumisimbolo sa 7 taon ng kasaganaan. At yung 7 baka na payat ay sumisimbolo sa 7 taon ng tagtuyot at taggutom. At kakainin ng 7 baka na payat ang 7 baka na mataba. Ganon din yung sa uhay. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, tatalunin ng tagtuyot ang kasaganaan. Genesis 41:25 to 27, talong tayo ng 29 to 31. Kaya sinabi ni Jose sa Faraon, ang panaginip ng Faraon ay iisa. Di ba? 2 panaginip niya. Pero iisa lang pong ibig sabihin nun. Ipinakita ng Diyos sa Faraon ang malapit na niyang gawin. Ang 7 malulusog na baka ay 7 taon. 7 cows
Amen, symbolizes 7 years. At itong 7 pabibintog na uhay ay 7 taon. Ito ay iisang panaginip. At ang 7 payat at pangit na baka na umahong kasunod ng mga iyon ay 7 taon din. Gayon din ang 7 uhay na tinuyo ng hanging silangan. Ang mga iyon ay 7 taong tagutom. Verse 29, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong tagutom. At ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto, pansinin nyo, malilimutan at sasalantain ng taggutom ang lupain. So talagang tatalunin ng taggutom, tagtuyot yung 7 taon na kasaganaan. Verse 31, ang kasaganaan sa lupain ay hindi maaalala dahil sa taggutom na susunod sapagkat ito'y magiging napakatindi. Ngayon mga kapatid, anong ipinapakita sa atin ng ating binasa? Point number 1, may cycle ang buhay dito sa mundo. Ang buhay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Kapatid, may panahon na ikaw ay tatawa, pero may panahon na ikaw ay iiyak. May panahon ng kapanganakan, pero may panahon ng kamatayan. At kagaya ng ating pinag-uusapan ngayong umaga, may panahon ng kasaganaan, subalit may panahon ng kasalatan. May panahon na ikaw ay nasa taas, may panahon na ikaw ay nasa baba. May cycle ang buhay. Kung narinig nyo na pong katagang, ang buhay ay weather lang. Panapanahon lang. Alam nyo mga kapatid, totoo yun. At hindi po tayo exempted sa katotohanan iyon sa buhay. Ulitin ko, hindi po tayo exempted sa katotohanan iyon sa buhay. Kahit pa na ikaw ay mananampalataya, kahit pa na tayo ay tumanggap sa Panginoon, hindi po aalisin ng ating pananampalataya ang pag-ikot ng buhay dito sa mundo. Hindi po niya yung basta pipigilan ng ating pananampalataya, yung ikot. Amen? So, ibig sabihin, Pastor, kahit tulad natin na mananampalataya, na anak ng Diyos, ay pwedeng maghirap? Ang sagot ay, pwede. Posible. May mga kakilala po, mananampalataya. Anyway, mamaya, tatalakayin nga natin. Pero posible, dahil may ikot ang buhay. Amen? Hindi tayo exempted sa ikot ng buhay. Amen po ba? Ang mga hindi mananampalataya, mga kapatid, at mananampalataya ay nabubuhay sa parehong mundo, parehong earth. We live on the same earth. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung naaarawan tayo, naaarawan din sila. Kung nauulanan tayo, nauulanan din sila. Kung pinagpapala tayo, pinagpapala din sila. Kung ganun, Pastor, bakit pa tayo nandito? Bakit? Ano ba kabuluhan ng pagiging mananampalataya? Anong pinagkaiba natin sa kanila? Pinagpapala din pala sila. Anong lamang natin sa kanila? Ang sagot ay kaligtasan. Huwag niyo kalilimutan, amen? Baka masyado ay mapokus na, kung hindi ba, pinagpapala din po sila, hindi maging katulad na lang ako nila. No. Ang lamang natin palagi sa kanila ay ang kaligtasan na tinanggap natin kay Hesukristo. Kapag namatay ang taong merong Jesus at namatay ang taong walang Jesus, doon na mag-iibang destinasyon. Okay po ba? Amen. Dito, sa lupa, mga kapatid, I will tell you, life is unfair. As a Christian, life is unfair. Can you say amen? Amen. Diba? Ganon may cycle ang buhay. Pero, ang lamang natin sa kanila, kahit ang pinakalamang natin sa kanila, pagdating na sa kabilang buhay. Amen po ba? Doon na mag-iiba ng direksyon, ng destinasyon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya ganun po kahalaga kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay, lalayo po tayo sa mensahe. Siningit ko lang po yun mga kapatid. Balik tayo. May pag-ikot ang buhay. Kaya hindi po ibig sabihin mga kapatid na mayaman na ang isang tao ngayon ay garantiya na yon na mananatili na siyang mayaman habang buhay. Hindi po. Hindi tayo sigurado. May lalaki po sa Bible. Ang pangalan niya po ay si Job.
Job chapter 1 verses 1 to 3. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod, and take note, at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Siya ang pinakamayaman sa buong Pateros. Pagpalagay natin sa Pateros ito si Job. Amen? Hindi lang basta mayaman, kundi pinakamayaman. Pero ngayong umaga mga kapatid, alam natin ang mga sumunod na nangyari sa buhay ni Job. Amen? Basahin yung mga kasunod. Verse 3, basahin nyo mula verses 4 hanggang dulo ng chapter 1 at chapter 2. Amen? Nawala ang kanyang mga ari-arian, ninakaw ang kanyang mga hayop. Amen? Namatay ang kanyang mga anak. Amen? Naubos ang kanyang kayamanan. In short, nawala lahat. Amen po ba? Kaya po ang kwento ng buhay ni Job ay pagpapakita po na kung sino ka o ano ka ngayon, yan po ay hindi automatic na garantiya ng magiging katayuan natin sa hinaharap. Pinakamayaman, pero biglang, sa isang iglap, tug, nawala lahat kay Job. Or nasa na yun? Amen? Kaya mga kapatid, ngayong umaga, huwag po tayong masyadong magpakampante. Yung paisi-isi lang na parang hindi ka pwedeng malagay sa baba. No. Bakit mga kapatid? Dahil ang buhay dito sa mundo ay walang kasiguraduhan. Life in this world is uncertain. Lahat pwedeng mabago. Amen po ba? Kapag sinabing uncertain, hindi sigurado. Hindi tayo sigurado sa eksaktong mangyayari bukas. Amen po ba? Sino sa inyo, tatanungin ko, alam mo na eksaktong mangyayari bukas? Detalyado, alam mo? Wala. Amen po ba? Hindi tayo sigurado sa eksaktong mangyayari sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Kaya po alam nyo, sabi ng Proverbs 27 verse 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Linaw po ano? Amen? Huwag daw tayong maging mayabang sa kung anong meron tayo ngayon dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Baka bukas, mawala yung meron tayo. Amen po ba? Diba? Proverbs 27:1, ay, basta ako. Hindi na ako maghihirap. Sinong may sabi? Amen po ba? Nagka-pandemic noong 2020. Amen? Walang nagplano sa atin ng pandemic. Walang nag-isip na pwede palang magka-pandemic. Sino dito may tao na nagplano? Magkaka-pandemic. Alam ka, hindi. Lahat tayo na-shock, nagulat. Pwede pala yun, buong mundo, di ba? Naka-quarantine. Amen po ba? Hanggang sa nangyari na nga, di ba? Ang daming negosyong nagsara. Di ba? Ang daming nawala ng trabaho. Di ba humina ang benta sa mall? Humina ang mga kita ng restaurant. Amen. Kasi bawal kumain, di ba? Social distancing, 2 lang ang pwede, 3 lang. Oh, yung area ko, di ba? Pang 20 to, 2 lang pwede kumain. Di ba? Amen? Di ba? Kung alam niyo yung PAL, Philippine Airlines, naapektuhan ng PAL. Ang PAL ata hindi ko naman alam, number 1 airlines ba sa Pilipinas ang PAL? Amen. Naapektuhan sila dahil may taga-church tayo sa Mandaluyong na isa siya sa mga natanggal na nagtatrabaho sa PAL during the pandemic. Amen po ba? Ang buhay ay walang kasiguraduhan. Amen po ba? Pero sa kabilang banda, isingit ko na lang din, blessing ang pandemic. Kasi yung iba, doon nila na-discover na marunong pala silang mag-bake ng tinapay. Diba? Ang sarap naman ng pandemic daw siya yung ubi cheese pandesal, no? Sarap. Meron ba din na nagtitinda dito? Bibili sana ako eh. Tapos binenta, lumago. Kumita sila na nasa bahay lang sila, di ba? Walang inuupahang renta. Pero kaya lang, sabi ko nga, may cycle ang buhay ngayon, bumalik na ulit sa normal, yung mga dati na parang malakas ang kanilang kita sa bahay lang, di ba? Yun na naman, medyo naapektuhan na naman sila. Amen po ba? May cycle ang buhay. Meron pa mga kapatid, itong nakaraan lang, yung nangyaring malawakang sunog, wildfire sa California. Alam niyo po ba yan? Sa Amerika? Sa nabasa ko ay nasa 10,000 tahanan ang nasunog. Imagine, 10,000 na bahay ang nasunog.
Ilan ang bahay dito sa poblasyon? Isama natin Santa Ana. Amen? Ano pa mga katabi dito? San Pedro. 10,000 na bahay. Eh sa loob ng isang bahay, ilan nakatira? Amen? Ngayon mga kapatid, anong meron? Ang California, mga kapatid, ay lugar ng mga celebrities sa kanila. Lugar ng mga kilalang tao at mayaman na tao sa Amerika. Nandoon ang Hollywood. So anong punto mo, pastor? Pati mga bahay ng artista, mga kilalang personalidad sa kanila, sunog. Pati yung kanilang mga mamahaling sports car, sunog. Yung kanilang mga pinundat, sunog. Eh pastor, marami namang pera yun sila eh. Opo, alam ko. Pero ang pinupunto ko po dito, hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw ay sikat na tao, maraming pera, maraming ari-arian, na hindi ka na makakaranas ng hindi magandang pangyayari. Amen? Doon nakatira sila Rihanna, tama ba? Kapag pinakita sa akin ni si Paris Hilton, ay mga kilala, doon nakatira. Wala. Abo na yung bahay na pagdating. Kasi yung bahay ko. Abo. Amen po ba? Ang buhay po dito sa mundo, mga kapatid, walang kasiguraduhan. Hindi po natin pwedeng ipagmayapang kung anong meron tayo. Hindi po tayo pwedeng magpakampante sa kasalukuyang sitwasyon natin dahil may pag-ikot ang buhay. Ang buhay ay panapanahon. May panahon ng kasaganaan. May panahon ng kasalatan. Na may panahon na ikaw ay parang hari at reyna, pero may panahon na ikaw ay parang alipin. Ngayon, mga kapatid, anong kailangan gawin kung ang buhay ay hindi sigurado, kung ang buhay ay may pag-ikot, kung ang buhay ay may panapanahon? Isa sa mga dapat nating gawin, mag-ipon. Magtipid. Pangalawa, pag-usapan natin, wisdom in saving. Ang karunungan sa pag-iipon. Amen? Ang panahon, mga kapatid, ay hindi po natin control. Can you say amen? Ang mga emergency, mga kapatid, ay hindi natin control. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay hindi natin kontrol. Subalit, may dalawang bagay na pwede mong makontrol. Ano yun? Ang iyong paggastos at ang iyong pag-iipon. Ang tahimik ng Padre Sos Materos. Diba talaga pag-usapang money? Ang tinutukoy ko dito, mga kapatid, paano tayo humawak ng pera? Oo, pwedeng sabihin ninyo ngayong umaga, pastor, hindi na maiiwasang gumastos. Ang daming gastusin, ang daming bayarin, at ang mamahal pa ng mga bilihin. Naunawaan ko po, mga kapatid. Amen? Ako rin ay tao na katulad mo. Pero hindi pa rin ibig sabihin nun na hindi na tayo makakapagtabi. Di ba may kasabihan nga, if there's a will, there's a... Sa Tagalog, kung gusto, may... Amen po ba? Amen po ba? There's a will, there's a... Kung gusto, may... Kung gusto mo talagang makaipon, mga kapatid, makakagawa ka ng paraan para makaipon. Dahil hindi po natin pwedeng idahilan na may gastusin at bayarin, kaya hindi tayo makapag-ipon at makapagtabi. Hindi na po mawawala ang mga gastusin at bayarin. Kung hintayin pa natin mawala ang mga gastusin at bayarin bago tayo mag-ipon, I tell you, kapatid, hindi ka na talaga makakaipon. At isa pa, mga kapatid, hindi rin po totoo yung ganito. Kung malaki lang sana ang sinasahod ko, makakapag-ipon na talaga ako. Mga kapatid, hindi rin yung totoo. Wala sa laki ng sahod ang pag-ipon. Kung hindi ka marunong humawak ng pera, kung gastador ka, kahit anong laki ng sahod mo, mauubos lahat yan. Amen? Sabi dito, the problem is not how much we earn, but how much we spend. Ang problema ay hindi yung kinikita mo. Ang problema ay kung paano mo ginagastos yung kinita mo. Yung sinahod mo. Yun daw ang problema. Amen po ba? Ito ang pinakamalaking kalaban ng pag-ipon. Spending, ang paggastos. Ngayon, mga kapatid, amen, ito ay parang medyo more on practical lang na preaching. Pastor, bakit mo ba ipinagtutulakan sa amin ang pag-ipon? Una, mga kapatid, dahil may karunungan sa pag-ipon. Amen? Listen, ang pag-iipon ay matalinong gawain. Marunong ang taong nag-iipon. Take note mo. Marunong ang taong nag-iipon. Balikan natin si Jose at ang Faraon. Genesis 41:33. Ngayon nga,
pahanapin ng Faraon ng isang taong matalino at pantas at pamahalain siya sa lupain ng Ehipto. Mga kapatid, yung binasa natin, ang pinapahanap ni Faraon ay taong matalino at pantas at siya ang pamamahalain. Bakit taong matalino at pantas? Dahil alam ni Faraon na ang taong matalino ay marunong mag-ipon, siya ang makakagawa na mag-ipon. Hindi sinabi ni Faraon, sige, ilabasin dyan yung pinakagastador. Siya yung pamamalain natin sa buong Egypt. Amen? For sure, mga kapatid, amen, naubos ang lahi ng Ehipto. Sa 7 taon ng taggutom. Amen po ba? Amen. Kaya, di ba? Alam niyo na yung kabaliktaran ng marunong. Amen po ba? Ikalawa, mga kapatid, bakit kaya umaga, parang pinagtutulakan tayo mag-ipon? Dahil nga ang buhay ay panapanahon. May panahon ng kasaganaan, may panahon ng kasalatan. Pwedeng meron ngayon, pwedeng wala bukas. Genesis 41:34-36, gawin ng Faraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang ikalimang bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Tipunin nilang lahat ang mga pagkain nitong dumarating na masasaganang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kamay ng Faraon bilang pagkain sa mga bayan at itabi ang mga ito. Ang pagkain ay maging laan para sa lupain sa 7 taong tagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa tagutom. Nang nalaman ni Faraon na magkakaroon ng panahon ng tagutom, ang ginawa nila ay ano? Nag-ipon. Okay, may 7 years ng abundance, kasaganaan, pero may 7 years ng famine, tagutom, tagtuyot. Ngayon ang gawin natin, yung 7 years na yun, na masagana tayo, let's save. Amen? Malinaw po ba? Amen. Sa panahon na sila ay nasa panahon ng kasaganaan, lahat ng maaaning trigo o bunga ng lupain, kumuha sila ng 5 bahagi o 5% para itabi at ipunin. Ganon din sa ating mga kapatid. Amen? May cycle ang buhay. I believe. Amen? Kahit pa paano, hindi ka naman lagi naghihirap. Amen po ba? Amen? May panahon, mga kapatid, naniniwala ko na ikaw ay nasa panahon ng kasaganaan. Pero remember this, mga kapatid, may cycle ang buhay. Hindi ka palaging nasa panahon ng kasaganaan. Kaya anong dapat gawin? Kapag ikaw ay nasa panahon ng kasaganaan, magtabi. Mag-ipon. Amen po ba? Bakit, pastor? Dahil nga ang buhay ay panapanahon. Pwedeng dumating ang panahon ng kasalatan, ng paghihirap. Amen? Kung iba kasi sumahod lang, akala milyonaryo na siya. Kaya ang tawag ay one day, alam niyo. Gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon, lahat ng makita. Amen. Oh, sale! Oh, sale! Oh! Kaya pagdating kinabukasan, di ba, hinahanap niya yung sinahod niya. Parang kakasahod ko lang kahapon na bakit tissue na lang to. Kahapon lang sahod di ba? Kasi, one day, sa panahon ng kasaganaan na ikaw ay pinagpapala. May panahon na gano'n, mga kapatid eh. Amen? Parang ang gaan, di ba? Parang ang langit bukas sa amin Grabe ang pagpapala. Pero may panahon, mga kapatid, isasarado ng Diyos ang langit. Amen po ba? Magtabi. At ang iyong pag-iipon, karunungan yan. Amen po ba? Ikatlo, mga kapatid, bakit tayo tinutulungang mag-ipon? Dahil makakaiwas ka sa pangungutang. Amen. Oh, grabe, pastor, direct to the point Nang malaman ng Faraon na magkakaroon ng tagutom, hindi sinabi ng Faraon, hayaan niyo na. Mahirap ang mag-ipon. May mga katabi naman tayong bansa. Silang bahala sa atin, silang mag-ipon. Tutulungan tayo, pahiramin naman nila tayo. Ganun ba sinabi ng Faraon? Hindi, ang ginawa nila, sila mismo ang nag-ipon. Hindi sila umasa sa ibang bansa. Mga kapatid, kailangan ko itong sabihin, amen, ay mga tao na hindi makaipon, dahil mahilig sa utang. Salamat sa isang nag-amen. I love you. Ay mga tao na hindi makaipon dahil ang hilig sa utang. Mga kapatid, ang utang, believe me, palulubugin ka ng lalo niyan. Bakit ito sinasabi? Because I care for you. Diba? As the flock, diba? As the sheep,
sa church na ito, as your pastor. Amen? Mga kapatid, parang di ko alam. Di ko alam ba, baka sa akin lang, pero kayo, baka may kakilala kayo. May kakilala ba kayo na umasenso sa utang? Sa pangutang? Wala. Hindi ka, kasi ako wala akong kilala may umasenso sa pangutang eh. Amen po ba? Okay, babalansin po natin. Pwedeng mangutang. Amen po ba? Ulitin ko, babalansin natin. Pwedeng mangutang. Kapag kinakailangan lang. Halimbawa, magbibigyan ng halimbawa sa negosyo. Gusto mong magtayo, magpasimula ng isang negosyo. Minsan, kailangan mo na manghiram para may pangpuhunan. Amen po ba? O kaya naman, gamit, di ba? Sa bahay, di ba? May kamahalan, pero kailangan na talaga, di ba? Magkaroon nun. O sige, idaan mo na sa pangutang, panghiram. O kaya naman ay pang tuition fee, di bunso, di ba? Ng ating anak. Tatapos na siya ng college para lang maituloy, makapag-ano. Sige, manghiram muna ako. Amen? Pero mga kapatid, yung mangungutang ng pera, pang sugal, pang bisyo, di ba? Putongan kita, di ba? Amen? Maling-mali. Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? At isa pa mga kapatid, kapag mangungutang, una, siguraduhin magbabayad. Parang ang hila na, amen. wala po akong pinapapangaan, amen. General po ito, mga kapatid, amen po ba? Pag mangungutang, siguraduhin magbabayad. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ikalawa, ang uutangin mo lang ay yung kaya mong bayaran. Amen. Sister Yoli, pwede ba akong makautang ng 1,000,000? Huh? 20,000, 10,000, hirap na hirap ka na nga, yung utang ka pa rin sa kukunin pang bayad ng... Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Mga kapatid, live within your means. No beyond your means. No, live within lang, within your means. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang pangungutang mga kapatid ay hindi hobby. Kasi yung iba ginagawang hobby. Pare, may pera ko ba dyan? Pautang naman. Pag nakita na agad si pare at si mare, pare, may utang ka ba dyan? Pautang naman. Amen. Hindi po hobby ang pangungutang. Amen po ba? Hindi po yung magandang lifestyle. Kaya ang pag-ipon ay makakatulong sa'yo na makabawas sa pangungutang hanggang sa makalaya ka na na tuluyan sa pangungutang. Ipon. Mga kapatid, isa pa, may tinatawag na emergency. Hindi inaasa ang pangyayari. Nagkasakit si bunso, kailangan ipa-check up o kaya isugod sa ospital. Kapag walang ipon, yun na nga, ang takbuhan ay pangungutang. Di ba? Pero kapag may ipon, hindi na kailangan mangutang. Nag-gets mo ba? Practical yan, di ba mga kapatid? Amen. Kapag may ipon, di ba? Hindi mo na kailangan mangutang. Diba? Ano po? Mare, nagkasakit sa baka meron pa ng sobra dyan. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, matalinong gawain ang pag-iipon. Amen po ba? Kaya yung kasabihan na kapag may sinukso, may kayo ulit ang magsabi, yung buo, kapag may sinukso, papakinggan ko. Amen. Lilinawin ko lang mga kapatid may madudukot, hindi mandudukot. Ayusin niyo, ako pastor niyo, amen. Baka sabihin sa labas kung ano tinuturo ko sa inyo, amen po ba? Kapag may sinukso, may madudukot. Totoo yun. Amen po ba? Mag-ipon para may madukot sa oras ng pangangailangan. Ika-apat mga kapatid, amen. Kaya pinagtutulakan tayo mag-ipon, malalagay sa ayos ang kalagayan ng puso mo. Ulitin ko, malalagay sa ayos ang kalagayan ng puso mo. Pastor, anong kinalaman ng pag-ipon? Anong kinalaman doon ng pag-ipon? Amen? Ganito yan kapatid Listen, dumating ka na ba sa sitwasyon na walang-wala ka? Panahon ng kasalatan? Tapos ang ginawa mo ngayon, humingi ka ng tulong sa kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, dahil alam mo na meron siya. Alam mo na nasa panahon siya ng kasaganaan. Pero laking gulat mo, dahil pagpunta mo sa kanya, hindi kanya tinulungan o pinahiram. At ito ang matindi, kapatid. Noong siya ang walang-wala at lumapit sa iyo, hindi ka nagdalawang isip na tulungan siya. Sino sa inyo nakaranas ng gano'n? Kami. Karanas sa Kung ikaw walang-wala, lumapit ka sa akin.
Hindi ako nagdalawang isip. Bakit ngayon? Bakit mahal? Amen? Ngayon, anong mararamdaman mo? Sakit. Anong mararamdaman mo? Sakit. Sakit. Pastor, bakit ganon? Bakit may ganon? Mga kapatid, ang masasagot ko lang dyan, amen? Ang masasagot ko lang dyan, magkakaiba talaga ang ugali ng tao. Kung ikaw mapagbigay, pwede yung pinahiram mo, hindi mapagbigay. Amen po ba? At isa pa, sa ayaw at sa gusto natin, masasaktan ka talaga sa tao. Sasaktan ka ng tao. Amen po ba? Ilang ang sagot. Kaya anong tamang gawin? Mag-ipon. Kapag meron ka naitabi, hindi mo kailangan manghiram. Kapag meron kang naipon, hindi mo kailangan magmukhang kawawa. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag meron kang ipon, hindi ka magagalit. Di ba, issue sa puso, di ba, nagalit ka ngayon, nagkaroon ka ng kapaitan. Sumpa ako kayo. Di ba, hindi nyo ako No! Amen? Kapag meron kang ipon, hindi ka magagalit na hindi ka tinulungan ng iba. Kaya, karunungan ulit ang pag-ipon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Practical and spiritual, di ba? Kasama pala ang issue ng puso natin. Amen po ba? Ikalima mga kapatid, ang pag-ipon ay kalooban ng Diyos. May dalawang tagpo sa Bible na binigyang pansin na talaga ng Diyos ang pag-ipon. Makikita po natin ito sa Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Sabi po ay ganito, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas, na bagaman walang puno, ruler, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. Tignan niyo mga kapatid, ang Bible inuutusan ng tao na tignan at pag-aralan ang langgam. Anong meron sa langgam? Itinitiris mo lang yun, pinipitik mo lang yun, di ba? Pinaglalaroan mo lang yun. Amen po ba? Pero alam niyo mga kapatid, kung anong meron sa langgam, na wala sa ating tao, ano yun? Ang langgam, hindi nila kailangan ng pinuno, hindi nila kailangan sabihang mag-ipon, kundi nag-iipon talaga sila. Kaya sabi na sunod na Proverbs, o ikaw, tao, pumunta ka dun sa langgam, tignan mo sila, wala silang ruler, pinuno, na nagsasabi sa kanila, magtabi kayo, mag-ipon kayo. Amen po ba? Tayo, kung hindi pa ipapangaral ito ngayong umaga. Mga kapatid, yun ang gustong ipakita sa atin ang sumulat itong Proverbs chapter 6. Mga kapatid, ganito lang yan kung kaya ng langgam na mag-ipon, dapat kaya din natin. Isa pa, ito naman ay sa bagong tipan. Ito yung pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki. Alam niyo po yung kwento. Sa pamamagitan ng 2 tinapay, 5 tinapay. Nang makakain ng lahat, merong natira. John 6:12-13, nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing, basket, ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay, na sebada, na lumabis sa mga kumain. Anong ginawa ni Jesus sa mga natira? Huwag niyo nang damputin niya mga alagad. Dirty na yan. Gagawa na lang ulit ako ng panibagong tinapay. Ganun ba sinabi ni Jesus? Yung damputin niya, gagawa na lang ulit ako ng panibago. Sabi ni Jesus, boys, may mga natira, damputin niyo lahat, tipunin niyo lahat. Amen? Hallelujah! Pinakuha niya, pinatabi niya ang mga sumobra. Kaya mga kapatid, kapag merong sumobra sa sahod mo, kapag merong sumobra sa kinita mo, magtabi. Amen? Hindi yung, di pastor, mayaman si Papa sa langit. Kahit ubusin lahat, siya ang bahala sa akin. Totoo mga kapatid, nagpapala ang Diyos. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin na kapag sobra-sobrang pagpapala ng Diyos, aaksayahin at sasayangin na natin. Amen? Ang pagpapala ng Diyos. No, mga kapatid. Sabi sa binasa natin, ang mga sumobra ay tipunin upang walang anumang masayang. Ayaw ng Panginoon ng nagsasayang. Ayaw ng Panginoon na nag-aaksaya. Siya mismo ito. Amen po ba? Amen? Hindi, pastor. Hindi na ako kumakain ng kaning lamig. Okay. Inipin. Ngayon mga kapatid,
balansihin natin itong paksa natin na pag-ipon. Amen? Kuha lang po ko sa inyo ng kaunting oras pa. Amen? Tapusin natin. Ang pag-iipon, mga kapatid, nahahati sa dalawa. Nandiyan natin sa harapan. Responsible saving, irresponsible saving. Ang responsable pag-iipon ay, yun na nga, yung mga tinalakay natin kanina. Kapag may tinanggap, may blessing, sumahod, kumita, magtabi. Amen? Tabi. Yun ang tamang pag-ipon. Amen po ba? Ang irresponsibleng pag-ipon, ito naman ay yung sumobra na sa pag-ipon na wala na sa lugar. May ganun kasi, diba? Yung LEC ng electric fan nyo, iba isa na lang. Diba? Yung LEC, isa na lang. Tapos hindi ka bumibili. Kasi pastor, nag-iipon kami. Kaya, buti na lang may lumalabas pa na hangin doon, di ba? Naunawain niyo po ba mga, di pastor, hayaan mo yan, di ba? Ano lang kami? O kaya naman, sasabihin mo sa mga anak mo, di ba? Mga anak, simula ngayon, isang araw na lang tayo kakain sa isang araw. Eh, yung anak mo, 7 years old, sige na. Magiging malnourished yun, amen po ba? Amen? Naunawain niyo po mga kapatid, di ba? Kawawa naman, di ba? Hindi ganon. Amen po ba? Ang ginawa nila Jose, kumain pa rin sila sa Egypt. Kumain pa rin sila. Amen po ba? Nagtabi lang sila ng ikalimang bahagi ng bunga. Ibig sabihin, may porsyento lang. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Hindi lang, okay, lahat ng bunga, itabi lahat. Ang sino ba magbukas niya, papatayin. Hindi ka kakain tayo lahat ha. Pagtatabi tayo, okay, may kinita ka, may 5%, may kinita itong pananim na ito, 5%, itabi natin lahat. Naunawain niyo po ba mga kapatid? Yun ang responsible saving. Amen po ba? At isa pa mga kapatid, ito pa. Mahalaga ito. Ang irresponsible saving or responsible saving, yung ating ibinibigay sa Panginoon, hindi pwedeng maapektuhan. Pastor, hindi mo na ako magta-tithes. Kasi nag-iipon ako eh. Pastor, hindi mo na ako makakapagbigay ngayon because we are saving. Like what you have preached. Oh! Salamat, nag-ipon ka na, sister, brother. Pero hindi po gano'n ang tinuturo ng Bible na klase ng pag-iipon. Sabi ng Panginoong Hesus, Matthew 22:21, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kahit nag-iipon, tama yan, karunungan yan, katalinuhan yan, pero ibibigay pa rin sa Panginoon ang dapat ay sa Panginoon. Amen. Hindi tayo matalino, hindi tayo marunong kapag hindi tayo nagbigay sa Panginoon. Ulitin ko, hindi tayo matalino, hindi yung karunungan kapag hindi ka nagbigay sa Panginoon. Amen po ba? So, ganun pa man mga kapatid, ang pag-ipon ay karunungan sa atin. Tapusin na natin, pangatlo panghuli, preparing by saving. Paghahanda sa pamamagitan ng pag-ipon. Mga kapatid, ang pag-ipon ay hindi po pagtingin sa ngayon, kundi ang pag-ipon ay pagtingin sa hinaharap. Hindi ka mananatiling ganyan. Hindi ka mananatiling 20 years old. Hindi ka mananatiling 25 years old. Amen po ba? Amen. Kaya, ang pag-iipon, mga kapatid, pagtingin sa hinaharap. Saving is thinking about the future. Saving is preparing for the future. Proverbs 21:20. Napakagandang verse, mga kapatid. Tingin kayo lahat. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ng kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang Proverbs ay book of wisdom. Tinuturuan tayo ng Proverbs, mag-ipon, paghandaan ang kinabukasan. Amen po ba? Kapatid, kapag ikaw ay marunong kapag pinaghahandaan mo ang iyong kinabukasan. Ngunit sa kabilang banda kabaliktaran, mangmang daw ang taong mapagwaldas. Kayo mga one day millionaire, sorry sad to say, pero sabi ng Bible, mangmang. Amen po ba? Hindi po mabuti sa atin, ang iniisip lang natin ay laging pangayon. Tandaan natin mga kapatid, may bukas. Darating ang bukas, at paano tayo bukas? Amen po ba? Opo mga kapatid, buhay ang Diyos. Can you say amen? Amen.
Nagpapala ang Diyos. Can you say amen? Nagpo-provide ang Diyos. Can you say amen? Subalit, hindi palaging aasa na lang sa Diyos na para bang wala tayong kwenta at wala na tayong gagawin. Anong punto ko dito mga kapatid? Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos nito. Ano to? Isip. So anong gagawin, pastor? Gamitin naman natin. Amen po ba? Hindi yung, kain ng Diyos, pag-provide siya sa akin bukas, sa inaarap, yung mga cash ka nung, no. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang tanong, anong pwede kong gawin para makapaghanda ako bukas? Anong pwede kong gawin para makapaghanda ako sa oras ng pangangailangan? Anong pwede kong gawin para makapaghanda ako sa oras ng emergency? Hindi palaging bahala na si Batman o bahala na ang Diyos. Hindi yung tamang kaisipan ng isang Kristiyano. Bahala na ang Diyos? No. Anak, binigyan niya kita ng isip eh. Mag-iisip ka, gamitin mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ako po ito pinapangaral dahil may kailangan tayong gawin para mapaghandaan ng kinabukasan. Ano yon? Sabay-sabay tayo. Ano yon? Mag-ipon. Amen. Magtabi. Amen. Yun nga po ang ginagawa natin dito sa church. Bakit tayo nag-iipon? Bakit ako may pinakitang alkansya? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Dahil hindi lang ngayon ang iniisip ko. Nagpaplano tayo para sa hinaharap. Iniisip ko rin ang bukas. Hindi ako nakatingin sa tao lang sa ngayon. Pastor, bakit pa natin kailangan mag-ipon? Bakit kailangan pa natin pagawa second floor? Ang konti lang naman natin. Yes, pwede. Konti lang tayo dito. Pero mga kapatid, hindi ako nakatingin, amen, sa tao lang, hindi ako nakatingin sa kainan, kundi nakatingin ako sa pwedeng gawin pa ng Diyos dito sa Father's House Pateros. Amen. Amen? Na magliligtas pa. Bakit? Ngayon lang ba? Wala na bang bukas? Wala na bang susunod na taon? Wala na bang susunod na buwan? Amen po ba? Nga, hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Amen po ba mga kapatid? Nakatingin ako sa pwedeng gawin pa ng Diyos na siya ay magliligtas ng mga tao, magdadagdag ng mga mananampalataya na makakasama na natin sa pagpuri, pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Isa pa. Amen? Magkakaanak si CJ. Magkakaanak si RJ. Magkakaanak si brother, JR. JR ba? Brother JR. Magkakaanak si Julie. Magkakaanak si Kelsey. Huwag niyo silang pagbawalan mga kapatid. Amen? Lalaki yung mga yan. Magkakapamilya yung mga yan. Magkakaanak yung mga yan. Magkakaanak si Paulo. Amen po ba? Magkakaroon kayo ng mga apo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, anong maabutan nila na church? Parang kuweba? Paniki na lang ang kulang? Amen? Kaya tayo nag-iipon para mapaganda at may maayos pa ang church, ang bahay ng Diyos. Proverbs 13:22, ang mabuting tao, ito maganda rin ito, nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan para sa matuwid ay nakalaga. Mga kapatid, ganitong ginagawa natin, nag-iipon ng church para may ipamana tayo, may ipapamana tayo sa susunod na henerasyon dito sa Father's House Pateros. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi yung aabutan nila, nasa ilalim na ng puno, doon nagagathering. Ma'am, bakit doon na tayo sa service? Paano kasi, pastor natin, walang ipon. Hindi kasi tayo nag-ipon. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga sa inyo, lalaki kayo, o yun, di ba? Yung mga anak nyo, dadali sa church, di ba tatagdagan tayo? Amen po ba? Di ba? Ganun lang yun mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Ganun din sa iyong pamilya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Simulan mo mag-ipon para sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Mga kapatid, ang pag-iipon, listen, ang pag-iipon na gagawin mo, hindi yan para sa akin. Para yan sa iyo. Amen po ba? Amen. Para yan sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi para sa akin, no? Para yan sa iyo. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Ikaw din ang makikinabang. Amen. Amen? Pagtatapos mga kapatid, Pastor, nahihirapan ako mag-ipon. Naunawaan ko. Amen? Kaya ang pag-iipon mga kapatid, kailangan ng matinding disiplina. Ulitin ko, ang pag-iipon, kailangan ng matinding disiplina. Pero kung gusto mo mapaghandaan ng bukas, ang mga emergency, kailangan mo mag-ipon. Naniniwala ko na
Sa una lang mahirap. Pero kapag nasanay na tayo, kapag disiplinado na tayo, I believe, hindi ka na mahirapang mag-ipon. Kasi nakasanayan mo na eh. Amen po ba? Nangaral ako nung nakaraang linggo, life is full of adjustments. Kung kailangan mag-adjust para makaipon, mag-adjust. Amen po ba? Kung dati ang ulam nyo gabi-gabi, isang buong manok ng andox, baka pwedeng kalahating manok na lang. Pastor, akin ngayon kalahati dun eh. Adjustment. Meron tayong, kung dati 5 sandok ng kanin ka kumain, baka pwedeng 2 sandok na lang. Amen po ba? Adjustment, di ba? Nag-iipon ako, mag-a-adjust muna ako. Dati, panay ka sa Starbucks. Oh, baka ngayon, pwedeng 3-in-1 muna. Yung stick. Adjustment, di ba? Eh, Pastor, nag-iipon kasi ako, stick na lang muna ako. Kasi may panghahalo mo, dapat yung stick pa mismo. Akala, hindi ko alam ha. Meron tayong kasabihang mga Pilipino. Matutong mamaluktot kapag maikli ang... Alam niyo, di ba? Tutong mamaluktot, hindi yung kumot ang mag-a-adjust, ikaw. Amen po ba? Mga kapatid, ang pag-iipon ay hindi po kailangang malaking halaga. Ulitin ko, ang pag-iipon ay hindi kailangang malaking halaga. Kung ano kaya mo. 10 piso kada araw, walang problema. Amen? Kinumpit ko 10 times 30 days. So meron kang 300 pesos sa isang buwan. 300 pesos times 12 months, isang taon. Meron kang 3,600 sa isang taon. Amen po ba? Pastor, 3,600 lang? Hindi dagdagan mo, bakit ako pinapagalito mo? Suggestion lang, amen? Gawin mong 20, o di ba? Piruin mo, kung ano yung narating ng 10 piso mo, 20 pesos sa isang araw pagdating ng December. O, nakuha niyo po ba mga kapatid? Sino nakinabang? Ikaw. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pag-ipon. Matalino ang pag-ipon. Maraming magandang resulta ang pag-ipon. Ikaw din ang makikinabang. Dito sa natin, sa monitor, saving matters. It enables us to meet future needs, expected and unexpected. Our own and others. Ang pagtitipid o pag-ipon ay mahalaga. Binibigyang daan nito na matugunan ng mga pangangailangan sa hinaharap, inaasahan at hindi inaasahan para sa atin at sa iba. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, maraming kapakinabangan ang pag-iipon. Yun nga, kung nag-ipon ka ngayon, pagdating ng December, pwede mo mabili ang pinapangarap mong sapatos. Pwede mo mabili ang pinapangarap mong cellphone. Pwede kang makabili ng brand new na sasakyan. Why not? Di ba? Kasi nag-ipon ka eh. Para sa'yo naman yun, di ba? Pwede mong bilhin kung anong gusto mong bilhin kasi ikaw naman ang nag-ipon. Amen? Ikaw walang ipon, di ba? Kapag ating December, ingit ka doon. Oh, buti pa sila nakabili. Ay, buti pa sila may bago. Oh, kung nag-ipon ka, may bago ka rin. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Practical preaching, di ba? Pero makakatulong sa atin. Amen po ba? Amen. Makakatulong sa church. Amen? Panghuli na, itong lugar na ito, yung mag-asawa pala, meron pala silang kakumpetensya na bilhin itong lugar na ito, si Aling Tessie Lugawan. Dapat sila nagko-compete para mabili ang lugar na ito. Pero nauna, itong mag-asawa na ito na may-ari na ngayon ng bahay. Kasi nauna silang mag-down. Bakit sila nauna mag-down? Kasi may nakatabing pera. Nakita nyo? Pag may nakatabing pera, ang dami mong magagawa. Si Jollibee, bakit niya nabili si Mang Inasal? Si Chowking, si Greenwich, si Red Ribbon. Kasi may nakatabing pera. Kay Jollibee na po sila. Binili sila lahat ni Jollibee. Bakit? Nung nagkaroon ng crisis siguro itong mga company na ito, gusto nilang merong bumili sa kanila. Si Jollibee may nakatabing pera. O sige, bibilin ko na lahat yan. Eh di kayo si Jollibee ng kanilang mother company. Amen po ba? Yun yun. Pag may naitay kang pera, ang dami mo pwedeng gawin. Amen po ba? Amen. Dito ko na lang tatapusin. Amen po mga kapatid. Spiritual and practical preaching. Pag-ipon. Amen? Amen. Pinangaral ko ito kasi January. Ilang buwan ang dadaan.
Hindi tayo pwede, di pastor, next month na lang. No, pag ano ang attitude mo, wala, hindi ka makakaibon. Pastor, next month na lang. Pag next month, di pastor, next month na lang. Next month na lang. Ngayon, ano ba? Ngayon, simulan mo 10 piso, okay lang, di ba? So, kung anong kaya mo, 20 pesos, 50 pesos, wow, walang problema. Nasa iyan, kapatid, amen? Ikaw yan. Amen? Para sa yan, at para sa hinaharap nyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon, amen? Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Habang inaanda po isang awitin, di na po tayo mag-altar call dahil ito naman po ay isang practical preaching lang naman. Amen? Aawit na tayo sa ating Panginoon and let this be our prayer as we gather. Amen? Simula ngayon mga kapatid, umpisa mo sa abot ng iyong makakaya. Magugulat ka na yung maikling barya mo ngayon pagdating ng December. Amen? Maraming barya yan. O kung papel, hindi maraming papel yan pagdating ng December. Amen? Pero yun, nasa Bible, nag-ipon si Jose, nag-ipon sila sa Egypt. Biblical. Amen po ba mga kapatid? Ang taong marunong, pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang taong mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Amen. Maging marunong tayo ngayong umaga. Amen. Tayo magsitayo lahat, awitin natin. Kung sa ngalan. Doon na tayo sa Tagalog, kung sa ngalan. Sa ngalan mo kami ay sama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming paradalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Yes, ang katapatan mo, O Diyos, dakila. Sa uling pagkakataon, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Yes. Dakila sa lahat. Purihin, pasalamatan, sambahin na ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Maraming salamat, O Diyos. Aming amang banal, aming amang banal. We give you glory and we give you praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, karunungan po ang pag-iipon. Praise God. Ang totoo, share ko lang ito, yung mga kabataan dito sa church, tinuruan ko sila. Sabi ko, kayo mga kabataan, mag-ipon. Huwag laging pagbigay ng baon, gastos dito, di ba? Bili ng kung ano-ano, palamig, di ba yung mga ganun, mga tinapay. Actually, hindi ko na sinama yun eh. Pero yun lang kasi mga practical na para makaipon tayo, maging good saver. Kaya sabi ko sa kanila mag-ipon. Natutuwa ako,
Amen. Silang dalawa, nag-iipon sila. Dito nila inaano sa church. May sarili silang alkansya dito sa church. Sabi ko, para sa inyo yan. Hindi yan sa akin, hindi ko gagalawin yan. Pag may kailangan kayo sa school, o yan, may dudukutin kayo. Para kayo rin natututo, hindi laging hingi kay papa, hingi kay mama. Amen. Yun nga dito sa church, mga kapatid, tinuturuan tayo, di ba? Amen. Yung mga anak, yung mga apo, amen. Katulong niyo po ako sa kanila, sa paggabay sa kanila. Amen. Gusto ko rin mapabuti sila. Kaya yung mga anak niyo, mga apo niyo, dali niyo dito sa church. Amen. Marami silang matututunan sa ating Panginoon. Amen. Tayo ay mag-pray ngayong umaga. Dakilang Diyos, aming amang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umaga nito. Salamat sa paksa na aming tinalakay, O Diyos, na bagamat ito ay simple lang, Panginoon, subalit tulungan mo po kami sapagkat, O Diyos, mayroong bahagi sa aming buhay na kami nahihirapan, O Diyos, na umpisahan ang gawain ito ng pag-iipon, O Diyos. Tulungan mong bawat isa sa amin. Ito'y hindi lamang para sa amin sa ngayon, Panginoon, hindi lang ito para sa amin, Panginoon Diyos, kundi ito'y para din sa aming mga mahal sa buhay, para din, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon Diyos, ng aking buhay at ng aking pamilya. Tulungan mo pong bawat isa sa amin, sa lahat, O Diyos, ng aming mga natalakay, mga nabanggit na mga talata mula sa Biblia, mga katotohanan, Panginoon, na nabuksan sa amin, O Diyos, sa umagang ito, maging aral sa amin, baunin namin sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay, O Diyos, at kanilang matutunan na sila ay maging marunong, Panginoon, sa panahon ng pagpapalat ng kasaganaan, O Diyos, sapagkat may pag-inog, may pag-ikot ang buhay, Panginoon. Ito ang katotohanan ng mabuhay sa mundong ito. Subalit salamat sa iyong mga salita na habang kami nabubuhay, tinuturuan mo kami, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin. Ingatan mong bawat isa. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain, O Diyos. Ikaw ang palaging mag-ingat sa amin, Panginoong Diyos. Malusog na pangangatawa, pagpapala sa aming pamilya at sa aming mga hanap buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po. Ingat po kayo.